Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay dumako na sa huling Miyerkules ng buwang ito ng Abril. Salamat po sa patuloy na pagsusustain ng Panginoon sa buhay po natin. Ano po? Nakakaapat na buwan na po tayo ngayon po 2026. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa, katulad po ng lagi kong panalangin, ang bawat isa po ay may maayos na kalagayan, malakas na pangatawan, magandang kalusugan at patuloy po na nagsisikap sa biyaya ng Panginoon na unawain at sundin ang kanyang mga salita. Ngayong gabi mga kapatid, atin na pong buksan ang ating pong mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. 1 Thessalonians 4:16 to 17, ang sabi po dito, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po ulit sa isang buwan na kami, Panginoon, ay inyo pong tinuruan. Ipinakita mo, Panginoon, ang mga dapat naming gawin sa bawat araw na lumilipas sa amin pong buhay. Salamat sa inyong salita na laging naandyan para maging gabay at ilaw po namin. Nawang dalangin ko po sa gabing ito ay hindi namin ito malimutan. Ito'y matanim sa puso't isipan namin at lagi namin, Panginoong, gamitin. Makita namin ang kahalagahan nito sa amin pong pagpapasya at sa amin pong paraan ng pamumuhay. Makita namin ang kahalagahan ng inyong salita. Kaya Panginoon, samahan na kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong ayaw gawin, pero wala po tayong choice kundi gawin ito. In fact, sa oras na ito, habang kayo ay nakikinig sa akin, ito po ay kasalukuyan ng ginagawa ninyo. Again, ito po ay ayaw nating gawin, pero consciously and unconsciously ay ginagawa natin. Ano po ang bagay na ito? Ito po ay ang paghihintay. Di po ba? Hanggat maaari, ayaw natin na tayo ay paghihintayin. Di ba? Ayaw natin na malilate ang ating pong mga ka-appointment. Ayaw din natin na malilate sa ating pong mga appointment. Pero katulad ng sinabi ko po, conscious man or unconsciously, ito po ay ginagawa natin. Pagising pa lang natin sa umaga. Di po ba? Marahil marami na naghihintay sa atin. Kailan kaya gigising si daddy or si mommy or itong anak ko? Anong oras matatapos maligo? At sa atin pong pagbabiyahe everyday, papuntang work, papuntang school, naghihintay tayo ng sasakyan, kailan darating, grab man yan, or sa pila man yan, at naghihintay din tayo sa traffic, kailan ba ito usog, kailan tayo makakarating. Ang ilan pa sa hinihintay natin, kailan ang result ng exam, kailan tayo mapupromote, at sa hospital, ito madalas na nauubos ang oras natin, anong oras darating si doc, di po ba? At merong pang isa na talagang lagi nating hinihintay yung reply dun po sa atin pong message. Pagka halimbawa, nag-text tayo sa isang tao, may tinatanong tayo, naiinis tayo pagka hindi agad nagre-reply. At marami pa pong iba sa buhay na ito, ang sa ayaw at sa gusto natin ay tayo po ay naghihintay. Lalo na yung mga mahalagang bagay. Talagang hinahabaan natin yung ating pong pasensya sapagkat alam natin na makakatulong ito ng malaki. Ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong kailangang hintayin. Talagang pagtuunan natin ito ng pansin at ito ay paglaanan natin ng oras at kailangan ng mahabang pasensya. Ngunit, ang maganda sa paghihintay natin dito, kung babasahin natin ang Biblia, ito ay malapit na na makita natin, malapit na dumating. Sino po itong hinihintay natin? Ito po ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Nung first Wednesday po, pinag-usapan natin the rejection of Jesus. Nung sumunod ay pinag-usapan naman natin the resurrection of Jesus. And then last Wednesday, nakita naman po natin the remarkable ascension of Jesus. At ngayon pong gabi, ang pag-uusapan po natin the return of Jesus. Ang pagbabalik
ng Panginoong Hesukristo. Kung maalala nyo po, last week, dun po sa Acts chapter 1 verse 11, nung umakyat na ang Panginoon sa langit, ang sabi po ng mga angels, habang nakatingala itong mga apostles at saka mga disciples, sabi sa verse 11, "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you in heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." So, ang sabi nitong dalawang angels na ito, yung Jesus na nakita ninyo na umakyat, ay ganun din nyo rin siya makikita sa kanyang pagbabalik. At ito nga po, lagi po natin itong pinag-aaralan, every year, lagi po natin dinidiscuss ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit po? Para tayo ay maging handa. Para bigyan po tayo ng comfort and encouragement sapagkat marami pong ipinangako ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya ngayong gabi, atin pong tingnan ang tatlong katotohanan na makikita po natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, the return of Jesus. Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers, ito po ay sinulat niya to comfort them, sapagkat nalungkot sila, nag-worry sila, sa kung saan pupunta yung kanilang mga mahal sa buhay na ay nasumampalataya sa Panginoon na nangamatay na, Kumbaga sila ay balisa, kung anong dapat nilang isipin, anong dapat nilang maramdaman, ano ang dapat nilang panghawakan sa salita ng Panginoon. Kung kaya't dito po sa aklat ng 1 Thessalonians, kung inyo pong mapapansin, kung babasahin nyo po itong 5 chapters na ito, lagi po na makikita ninyo na dinidiscuss ni Apostol Pablo ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At yun nga, ang purpose niya is to comfort, to encourage the Thessalonian believers na sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila na pumapanaw, namamatay ang mga mahal sa buhay, sa kabila ng pagsunod sa Panginoon, meron tayong pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, ang unang katotohanan na makikita po natin dito na diniscuss ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin itong 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sabi po dito, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." So, ang una na katotohanan na makikita natin, the manifestation of His return. The manifestation of His return, ang kapahayagan ng kanyang pagbabalik. At kung atin pong babalikan, ang sabi dito, "For the Lord Himself will come down from heaven." So, pansinin niyo po yung salitang Lord, for the Lord Himself. Siya mismo. Katulad ng sinabi ng dalawang anghel sa Acts chapter 1, verses 10 and 11, na yung Jesus na nakita niyong umakyat, siya rin ang makikita nyo sa kanyang pagbabalik. So, sa pagbabalik ng Panginoon, ang sabi dito, the Lord Himself will come down from heaven. So, makikita po natin na ang Panginoon mismo ang darating, hindi angels, hindi AI, walang proxy, kundi ang Panginoon mismo. Katulad nung ipinangako, doon nga po sa Acts chapter 1, verses 10 and 11. So, ang una na makikita natin sa manifestation ng kanyang pagbabalik ay it is a fulfillment of a promise. Ito po ay katuparan ng isang pangako. Ang sabi po sa John chapter 14 verses 2 and 3, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, and you also may be where I am." So dito, sinasabi po ng Panginoong Jesucristo, bago siya hulihin, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya sa kanyang mga tagasunod, sa mga apostol, sa mga disciples, huwag kayong malungkot, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Doon sa bahay ng aking ama ay maraming mga silid. Ako'y pupunta doon para ipaghanda kayo. Para pagtapos na ako, babalik ako dito para kunin kayo upang kung nasan ako, ay naandun din kayo. Siguro, nung time na yun, ay hindi pa nila masyado itong naiintindihan. Ngunit, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay ipinaunawa sa kanila itong katotohanan na ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo. At yun nga, pagdating dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, bagamat ito ay hindi pa nangyayari, sinabi na po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apostol Pablo
kung ano ang eksakto na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, no? So ang Panginoon, tutuparin niya ang kanyang pangako. This is very comforting, mga kapatid, sapagkat kung babasahin natin ang Biblia, lahat ng pinangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad. Hindi katulad nating mga tao, ano? Halos lahat po tayo, marami na tayong mga pangako na hindi tinupad. Marami na ring nangako sa atin na hindi nila tinupad. At yun ay nakakalungkot, di po ba? Pero ang Panginoon, o atin pong pag-aaralan ng salita ng Panginoon, lahat ng kanyang pinangako ay tinupad niya. So ano ba ang pangako ng Panginoon sa inyo? Ano yung pinanghahawakan ninyo na pangako? Kung hindi pa yan natutupad, no, huwag po tayong magduda, no? Huwag tayong ma-discourage, no, sapagkat sa paraan at sa panahon ng Panginoon, yan po ay matutupad. Sampalatayanan po natin ang sinabi ng Panginoon sa atin po. So yun po ang unang makikita natin. It is a fulfillment of a promise. Ang pangalawa, it is the finality of our faith. No? Kaya po ipinahayag ang pagdating ng Panginoon. Ito po ay hudyat, no? Na tapos na yung ating pagsampalataya. Bakit? Sapagkat makikita na natin siya. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 9, "For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls." Okay? So ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pedro, no, pagka nakita na natin ang Panginoon, pagka siya ay bumalik na, siya ay bumaba na, buhat sa langit, makikita natin siya, no, na ating sinampalatayanan. Sapagkat yun nga ang pananampalataya, gaya ng sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, ito ay paniniwala mo, no, kahit hindi mo pa nakikita. At yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. According sa Hebrews chapter 11 verse 6, malulugod lang ang Panginoon sa atin kung kahit na hindi natin siya nakikita, no, kahit na yung pangako ng Panginoon ay matagal na kanyang binitawan, pero pinanghahawakan pa rin natin na gagawin niya yung kanyang pangako. At sa kanyang pagbabalik, yun, matatanggap na natin ang layunin ng ating pananampalataya. Yung kaligtasan na lagi natin pong pinapangaral ay finally ma-experience na natin ng 100% katulad ng kanyang ipinangako. Okay? So salamat sa Diyos sa katotohanan ito. Nasa pagbabalik ng Panginoon, ano po? Ito po ay pagpapakita na siya ay tumutupad sa pangako, at pangalawa, ito po ang katapusan at katunayan ng atin pong pananampalataya. Okay? Ang pangalawa po na katotohanan na makikita natin, hindi lamang the manifestation of His return, but the manner of His return. Ang paraan ng kanyang pagbabalik. Okay? Kung babalikan po natin, ito pong 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, sa second part, sabi diyan, "With a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." Okay? So, ang una na makikita po natin sa paraan ng pagdating ng Panginoon, it's going to be majestic. No? Ito po ay marangal. Ito po ay parang pagdating ng isang hari. No? Paano? Merong sigaw, no, at merong trompeta. Ang sabi po dito sa 1 Kings chapter 1 verse 34, "There have Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him king over Israel. Blow the trumpet and shout, Long live King Solomon." So dito po pagka kinikilala ang panibagong hari, sila po ay nagbo-blow ng trumpet at sumisigaw. Okay? Ang isa pa po makikita natin sa 2 Kings chapter 9 verse 13. "They hurried and took their cloaks and spread them under him on the bare steps. Then they blew the trumpet and shouted, Jeho is king." Okay, ito po si Jeho, siya po ang 10th king ng Northern Kingdom, ang Israel. At ano po ang nangyari nung siya po ay dineklarang hari? Nagmadali ang mga tao, ilatag nila yung kanilang mga balabal sa kalsada, no? Sapagkat dadaan ang hari, at pinatunog nila ang kanilang mga trumpeta at sumigaw, "Jeho is king." Mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, may sigaw at may tunog din ng trumpeta na mangyayari. Ngunit hindi sa mga tao manggagaling ang sigaw, kundi ito ay sa Panginoon mismo. Ang sabi dito sa verse 16,
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. So, manggagaling sa langit yung sigaw at maging yung trumpeta, announcing the return or the second coming of the King of Kings and the Lord of Lords, which is the Lord Jesus Christ. It's going to be a majestic return, no? Kung inyong maalala, nung unang dumating ang Panginoong Hesukristo dito, sino ang unang nakaalam? Mga shepherds, no? Doon in-announce ng mga angels sa mga shepherds. So, itong mga pastol na ito, ng mga hindi kilala, no, mga outcast, actually, ang unang mga bisita ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. At saan siya pinanganak? No? Sa sabsaban, sa pinakamababa, pinakasimple, at unimaginable, no, na lugar kung saan ipapanganak. At sino ba itong pinanganak na ito? Hindi naman ito ordinaryong tao. He is the King of Kings and Lord of Lords, no? Yun yung unang pagdating niya dito, no? Siya ay nagpakumbaba. At ang purpose kung bakit siya punta dito ay para iligtas kayo at ako. Hanapin ang mga makasalanan upang sila ay manumbalik sa Panginoon. Ngunit sa kanyang pagbabalik, makikita naman natin, no, na ang kanyang pagbabalik ay punong-puno ng karangyaan at kadakilaan sapagkat ito talaga ang Panginoon, no. He is majestic, no. At hindi ko ma-imagine kung gaano ito kaganda at kadakila. At dito papatunayan ng Panginoon how powerful He is. Okay? So ito po ang una na makikita natin sa paraan ng kanyang pagbabalik. It is going to be majestic. Secondly, it's going to be miraculous. No? It's going to be miraculous. Bakit po? Sapagkat, ang sabi dito, when He comes, pagkatapos ng tumunog ang trompeta, ang sabi dito sa verse 16, and the dead in Christ will rise first. No? The dead in Christ. So, ang ibig pong sabihin dito, yung mga namatay na tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Na ito yung worry ng mga Thessalonian believers. Saan pupunta yung kanilang mga loved ones na namatay na tumanggap kay Jesus? Ang sabi ni Apostol Pablo, sa pagbabalik ng Panginoon, pagkatapos tumunog ng trompeta, yung mga namatay dahil sa Panginoong Hesukristo, sila ay mabubuhay. So mga kapatid, hindi ko po alam kung sino ang mga loved ones po ninyo, kakilala ninyo, kaibigan ninyo na mga namatay na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ang akin pong parents, ang aking kapatid, ang aking pamangkin, bago sila kunin ng Panginoon, sila po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya naniniwala po ako sa gabing ito, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, makikita ko po ulit sila. Bubuhayin sila ulit ng Panginoon. At ganun din po kayo, no? Yung mga loved ones ninyo na tumanggap sa Panginoon, makikita nyo po ulit sila sapagkat bubuhayin sila ng Panginoon. It's going to be miraculous, di ba? Kamangha-mangha. Ano pa po ang mangyayari? Ang sabi po dito sa verse 17, after that we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So tayo po na mga buhay pa, no? O aabutan tayo ng Panginoon na buhay pa, no? Tayo po ay dadagitin, tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa alapaap, no? Para magkita-kita tayo, makita natin ang Panginoon, makita natin yung mga loved ones natin na mga namatay na, at tayo po mga mananampalataya na buhay pa, no, ay dadalhin ng Panginoon sa alapaap. At according sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52, bago po tayo dalhin sa alapaap, may gagawin pa ang Panginoon sa atin. Ano po ito? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sa verse 53, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. So, dinitalye dito ni Apostol Pablo kung ano ang mangyayari sa tinatawag nilang rapture, no? Or ang Tagalog to ay pag-agaw o pagdagit, no? Kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin tayo sa alapaap. It is going to be a miraculous event. Why? Una,
Lahat ng sumampalataya sa Panginoon na namatay na ay mabubuhay ulit, and then tayo po, no, ay sa isang iglap, sa isang kisap mata ay babaguhin ng Panginoon. Itong imperfect body natin, no, itong mortal body natin ay magiging perfect at magiging immortal, no? Hindi na tayo mamamatay. At saan ang meeting place? Sa Alapaap. Hindi sa Araneta or hindi sa Philippine Arena or sa kung anumang malaking venue. Ang venue po ng ating pong reunion, ng ating pagkikita, pagsasama-sama ng Panginoon, ng mga loved ones natin na mananampalataya at tayo ng mga mananampalataya ay sa Alapaap. No? We will defy gravity. No? Why? Because of the power of the Lord Jesus Christ. Talagang dito, i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kalakasan. Masasaksihan po nating lahat ito. At tayo pong lahat, naniniwala ako, sa panahon na yun ay magpapasalamat sapagkat tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. So ito po ang mangyayari, no, sa kanyang pagbabalik. It's going to be majestic and it's going to be miraculous. Sa gabing ito, isa ka ba sa makakasaksi nito? Isa ka ba sa tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Kasi kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kasama ka dito, no? Kung abutan tayo ng Panginoon na buhay pa, babaguhin ng Panginoon itong ating katawan. Magiging perfect na ito, wala nang kapintasan, wala nang anumang karamdaman. At ang maganda dito, hindi na tayo mamamatay. It will be immortal. Or kung halimbawa, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay pumanaw na, tayo po ay bubuhayin ulit ng Panginoon. Ano ang mangyayari? Para tayo po ay sabay-sabay, sama-sama, no, na magkikita sa Alapaap. Kung anong gagawin natin dyan sa Alapaap ay another time po para pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin. Ano po? Mayroon pong dalawa na activity na mangyayari, rewarding at saka marriage supper of the Lamb. Ito pong event na ito ay napaka-exciting, napaka-encouraging, ano po, sapagkat makikita po natin, nagagantimpalaan ng Panginoon yung pananampalataya natin, yung pagtsatsaga natin ng paghihintay at pagsunod sa mga iniuutos niya sa atin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, magpatuloy lang po tayo na sumunod, magpatuloy lang po tayo na maglingkod sa atin pong Panginoon. Kahit na napakahirap, napaka-uncertain ng mga mangyayari, pero meron pong isang sigurado na pwede tayong panghawakan buhat sa kanyang salita. Siya po ay babalik at pagka bumalik ang Panginoong Jesucristo, kukunin niya tayo at babaguhin niya tayo sa isang iglap, no? Sa isang kisap mata lang, napakabilis. Ganun ka makapangyarihan ang Panginoong Jesucristo na darating. Okay? So yun po ang pangalawa, no? Nakatotohanan na makikita natin, hindi lamang the manifestation of His return, the manner of His return, at ang panghuli, the message of His return. Ano po ang mensahe ng kanyang pagbabalik? Ano po ang gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin? Ang una, kung babalikan po natin itong verse 17, ang sabi dito, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words, sabi sa verse 18. Pansinin niyo po yung sentence na, and so we will be with the Lord. No? Tayo po ay makakasama ang Panginoon. Okay? So ang una po na gusto ko pong makita natin dito na mensahe ng kanyang pagbabalik, we are His. Tayo po ay sa Panginoon. No? Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. At ano nga ang pangako niya? Doon sa John chapter 14, no? Ako'y babalik sa kalangitan, igagawa ko kayo ng tahanan, pagkatapos kong gawin yun, babalik ulit ako dito sa lupa para kunin kayo. Ang sabi po sa Titus chapter 2 verses 13 and 14, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. So pansinin niyo po yung a people that are His very own, no? Ang mga tao na kanya
no? Na iniligtas niya. Ang sabi po sa John chapter 10, verse 27, "My sheep listen to my voice, I know them and they follow me." So dito po makikita po natin na ang sabi po ng Panginoong Kristo, lahat ang aking mga tupa ay alam ang aking boses, no? Kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. So lahat ng sumusunod sa Panginoong Kristo ay kanya, no? At kanya itong ililigtas. Bakit? Yun nga, we are His. Ito po ang ating identity. Kaya nga ang tawag sa atin ay Christians, no? Tayo po ay mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Tayo po ay anak ng Diyos. Simula nung isinuko natin ang buhay natin, tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, you are His, no? Pagmamay-ari ka ng Panginoon. At dahil sa pagmamay-ari tayo ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, kukunin niya tayo, babaguhin niya ang ating katawan, gagawin niya itong perfect and immortal. At ang sabi niya doon sa John chapter 10, verse 28, walang sino man ang makakaagaw sa atin. Okay? So napakaganda po. Hindi na tayo mapapahamak, no? Hindi na tayo maaagaw nino man sa kamay ng ating pong Panginoon because we are God's children. Okay? And then ang pangalawa na makikita po natin dito na mensahe ng kanyang pagbabalik, hindi lamang tayo ay sa Panginoon or we are His, but we are home. No? We are home. Sa pagkuha ng Panginoon sa atin, no, tayo po ay dadalhin na niya, no, sa tahanan na kanyang inihanda for us. No? Balik tayo sa John chapter 14, verse 3. No? Pagkatapos kong gawin yung tahanan ninyo, babalik ako para kunin kayo, para kung nasan ako, naandun din kayo. At ang sabi pa dito, kung babalikan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, sa last part, "And so we will be with the Lord." Pansinin niyo yung word na forever. Okay? We will be in our real home. No? Hindi lamang for the next 100 years or 200 years or 500 years, kundi forever. One time sa aking pagba-Bible study, tinanong ko yung aking tinuturuan, ano ang iyong pakiramdam when you are in your house, no? Or when you are at home? 'Di ba dapat ang pakiramdam natin we are protected, no? We are provided when we are in our house, no? We relax, no? We are refreshed. And we feel safe pagka tayo po ay nasa ating tahanan. Kaya nga gustong-gusto lagi nating uuwi sa bahay, no? There is no place like home, ika nga. At pagka tayo ay aalis, no? Pagka tayo ay pupunta sa ibang lugar, ay nalulungkot tayo. Kasi yun nga, it is a place of comfort. Imagine, no? Itong ibibigay sa atin ng Panginoon na tahanan, na ito po ay protected tayo, provided tayo, no, rested tayo, relax tayo, masaya dito, we will enjoy this home forever, no? Kaya ang pagbabalik po ng Panginoon ay dapat nating paglaanan ng oras, at patuloy nating pag-aralan para malaman natin kung anong dapat nating gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Kristo. Meron po tayong tatlong katotohanan na nakita sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang una, the manifestation of His return. Second, the manner of His return. And then third, the message of His return. Muli mga kapatid, kung titingnan natin ang kapaligiran natin, mga nangyayari, at kung yan ay titingnan natin sa liwanag ng kanyang salita, isa lang po ang masasabi natin, isa lang ang conclusion, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tanong po ngayong gabi, handa na po ba tayo? Or tayo po ba ay naghahanda sa kanyang muling pagbabalik? Nawa ang mga katotohanan na atin pong nakita ay nagbigay sa atin ng panibagong sigla, no? Panibagong katatagan, kalakasan ng ating pong pananampalataya na paglingkuran ng Panginoon, mahalin natin ang ating Diyos at ang kanyang gawain, at sa kanyang pagbabalik, tayo pong lahat nawa sa biyaya ng Panginoon ay maging handa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, namin na pag-aralan. Salamat po sapagkat
Ang mga pangakong ito ay inyong pinagkaloob sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat, pero salamat sa mayamang biyaya mo, pag-ibig at awa sa amin. Salamat po sapagkat lahat ng tumanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas, isang araw sa muling pagbabalik at isang araw sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kami po ay babaguhin, kami po Panginoon ay gagawing perpekto at immortal. Ganun din Panginoon yung mga namayapa na ng mga mahal namin sa buhay na nakakilala sa inyo, muli namin silang makikita. At higit sa lahat, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, makikita namin ang mukhaan ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy na magbigay sa amin ng sigla sa paglilingkod sa inyo. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.